All that it's TV. Oh yeah, yeah, yeah. Sa lahat po ng mga showbiz updates natin na nag-aabang patungkol sa issue na ito dahil matapos nga po na inisplok nitong si Mr. Ogie Diaz ang relationship di umano ni Mr. Daniel Padilla and Kayla Estrada. Abay siya po ay pinotakte ng ilang mga Katniel fans. At the same time ay meron tila baga may post itong si Mr. Daniel Padilla patungkol sa mga kumakalat na balita kasi according po dun sa Reddit, according po sa mga pulso ng mga netizen, sinasabing ang post na ito ay intended para sa mga nagpapakalat ng news na ito. Kasi nga naman 'di ba, hindi pa man din umaamin at hindi pa wala pa pong confirmation coming from Mr. DJ or Daniel Padilla and Kayla Estrada. Umi-epal na daw si Ogie Diaz, no? Pero bago yan, of course, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayon, eto na. At panoorin po muna natin ang ilan sa mga updates si Mr. Ogie Diaz kung saan nagsalita po siya dahil pinuputakti po siya ngayon, ano? Panoorin natin ito. Ito na nga, Mamaloy, maraming nasak, maraming nagulat, at maraming natuwa dahil yun na nga, nalaman nila na from a source ay confirmed ng in a relationship sina Daniel Padilla at Kayla Estrada. Ang nakakaloka nito, marami rin nagagalit. O ba't sila nagagalit? Eh kasi daw, parang makagkaroon inuunahan yung mga artista na mag-disclose o unang umamin na sila na. Bakit daw hindi ko i-practice na manggaling sa kanila bago ko ibalita? Diyos ko naman, ano ba? Unang-una, hindi naman tayo nakasira. Magandang balita yan na si Kayla at si Daniel ay mag-on or magkasintahan na according to a source na hindi ko rin naman nila inaamin or dinideny kung gaano nga ito katotoo. Pero kung totoo man na sila, bakit nakasira ba ako? Paano ko nakasira? Eh magandang balita nga ito. So, ba't kayo magagalit sa akin? Diyos ko, pwede po kayo nyo maniwala, di huwag. Bakit po pipilit po ba kayo? Kung ayaw nyo o naiinta kayo na ibinabalita ko, ang dapat ay hindi. O di kayo na, kayo magbalita o kayo mag-intay. Diba? Sa kanyo ko isumpa kung i-deny ito at mapapatunayan hindi totoo, pwede doon nyo ko isumpa na gawa lang ako ng kwento. Malinaw nga yung aming ipinalita na according to a source, kinonfirm niya na in a relationship na si Daniel at si Kayla. Bakit ang balita ito? O medyo weird lang kayo dahil na uunahan yung mismong mga may katawan para umamin. So, ano bang namin, trabaho namin, di ba? Entertainment. O kami ay reporter. O, di ba? Sino ang aasahan kung magbabalita nito? Gano'n naman talaga. Dito sa aming industriya, unahan ng scoop, di tama. Kung mapapansin niyo, meron din mga dumadaang balita sa amin na hindi naman nakakarating sa amin, pero nauunahan kami. O, pinagagalitan din naman kami. O, naunahan kayo, Ogie. O, ba't nahuli kayo sa balita? Meron din namang mga balita na lumabas, tapos sasabihin, o, bakit ayaw nyo magbigay ng opinion tungkol dito? Bakit ayaw nyo mag-comment? Bakit di ko mamabibig nyo sa isong ito? O, hindi ba? Parang, ano ba? Eh, di mag-create kayo ng sarili nyong vlog. Para yung mga gusto nyo na hindi namin nagagawa, eh kayo nang gumawa. Para masatisfy kayo. Ganun lang naman ang batas ng buhay. Kung ayaw nyo sa amin, edi huwag kayong makinig. Huwag kayong manood. O, hindi naman namin kayo pinipilit. Nagkakataon lang na nagdadaan sa feed ninyo yung balita, yung video na kami ang naka-expose. Kami ang nauna. Diba? Edi, dead may ninyo. O, gusto naman. Diba? Kaya alam mo ang ending nito, parang gusto na kaming diktahan ng mga tao kung anong dapat namin gawin. Diba? Kung marami kaming feeling nyo hindi nagagawa na
na ikasasatisfy ninyo, kayo mag-open ng vlog, kayo magsimula. Magagaling kayo diba? May hinakain nila lang, kayo magagaling, kayo nakakaisip, di kayo gumawa. Diba? Diyos ko naman, nakakaloka. Ayun, na beast mode itong si Mr. OG Diaz doon po sa mga sinasabi ng mga tao sa Reddit, kasi parang sinasabi po ng mga netizen sa Reddit na parang ito daw si Mr. OG Diaz ay epal dahil pinapangunahan daw ni Mr. OG yung announcement na dapat, or wala pa man din daw confirmation coming from those people na involved, pinapangunahan niya na, no? Kaya po tinawag siyang epal ng mga netizen. Pero sa isang balita po at sa isang post nitong si Mr. Daniel Padilla ay talaga naman nakaka-intriga yung post niya. Meron po siyang post na tinatawag na yung mga nangyari sa Hawaii, pinost niya. Tapos parang sa slideshow of photos, no? Mga snapshots doon. And then, meron po siyang comments or meron po siyang parang caption sa baba. Sabi dyan, Memento Mori. So, sinerch po natin, what is Memento Mori? And sabi po dito, Memento Mori means remember you must die in Tagalog. Alalahanin mong mamamatay ka. Ang konseptong ito ay ginagamit ng mga Stoic sa pagme-meditate upang maging positibo ang pananaw sa buhay sa halip na maging negatibo. Ano bang ibig sabihin nito? So, base po sa ating research, ang Memento Mori nga, yun yung you remember that you must die, or in Tagalog, alalahanin mong mamamatay ka. So, isa lang po, ang ibig sabihin po nito is yung pagiging totoo sa buhay. Ang kamatayan ay isang bagay na hindi kayang iwasan ng kahit sino. Kapag palagi itong naaalala, natututo ang tao na huwag masyadong maging abala sa mga bagay na walang kabuluhan. Maganda naman pala yung meaning po nito kung isa-search nyo siya, no? At hindi po ito related dun po sa mga naglalabasang balita. Pagpapahalaga sa oras, kapag alam mo may hangganan ng buhay, mas magiging mahalaga ang oras. Mas pinipili ng tao na gawin ang makabulang bagay kaysa mag-aksaya ng panahon. Pagiging mapagpakumbaba, paalala ito na gaano man tayo kayaman, makapangyarihan o tanyag, darating ang kamatayan na magpapantay sa lahat ng tao. Paglinang sa mabuting gawa. Sa Stoic philosophy, kapag inaalala mo ang kamatayan, mas nagsisikap kang maging mabuti, mas marunong umintindi sa iba at hindi basta-basta nagpapadala sa galit o inggit. Bakit kaya ito sinasabi ng isang tao? Bilang inspirasyon upang hikayatin ng iba na magpakatino at gawing makahubuluhan ng buhay. Bilang paalala na huwag magpakalulong sa material na bagay o pansamantalang aliw. Bilang pagtutuwid, minsan sinasabi ito para gisingin ang mga taong naliligaw ng landas na baka nakalimot na may wakas ang lahat. Bilang paghahanda upang huwag matakot sa kamatayan kundi tanggapin ito bilang natural na bahagi ng buhay. So sa madaling salita, hindi ito negatibong paalala kundi isa tong positibong paggising dahil alam mong mamamatay ka, dapat kang mabuhay ng mas totoo at mas mabuti at mas makabuluhan. So parang sinasabi dito ni Mr. Daniel Padilla na itong Memento Mori para sa kanya is you must always enjoy life, no? Wag mong sayangin yung pagkakataon na ikaw ay nabubuhay. No, parang gawin mong makabuluhan yung buhay mo habang nabubuhay ka pa kasi lahat po tayo ay pupunta sa kamatayan. Yun po yung parang gustong ipakahulugan dito ni Mr. Daniel Padilla, and I think there's nothing related po yan dun po sa mga naglalabasang balita kasi yun po kasi yung lumalabas ngayon sa social media na parang sinasabi nila na nagbabanta daw si Daniel sa mga nagkakalat na balita. Well, in fact, katulad na sinabi po ni Mr. OG Diaz sa kanyang channel is kung dun talaga liligaya at kung totoo man talaga na may relasyon si Daniel at si Kayla Estrada, choice na po nila yun at pares naman po silang single, wala naman silang tinatapakang tao. At the same time is po nila yan, kumbaga parang hindi natin pwedeng panghimasukan, no? Yun nga lang, medyo nagalit yung mga netizen dahil nga pinapangunahan nitong si Mr. OG Diaz, parang pala decision siya sa buhay, gano'n. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!